How are you streamers? Samahan niyo ako sa ating Marvel Cinematic Universe rewatch, ang pelikula na puno ng detalye, Easter eggs, at references na maaaring hindi mo napansin sa pelikulang The Incredible Hulk. Simulan na natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang simula ng pelikula ay may kilala natin doon si Bruce Banner na ginaganapan ni Edward Norton. Ang eksenang ito ay hango sa The Incredible Hulk TV series noong 1978. Makikilala natin si Betty Ross na ginaganapan ni Liv Tyler. Makikita natin dito ang isang schematic na mga gagamiting Sonic Cannon mula sa Stark Industries na minsan nating nakita na ginagamit ng War Machine sa Captain America Civil War. Makikita natin dito ang yumaong aktor na si William Hurt bilang si Thaddeus Thunderbolt Ross. Si Bruce ay pumunta sa Brazil at makikita natin siyang nagme-meditate upang makontrol niya ang kanyang heart rate at makontrol ang galit na maaaring magsanhi ng di magandang resulta. At syempre, nagkaroon din ng cameo dito si Stan Lee. Nagpadala ng ilang tauhan si General Ross upang dakipin si Bruce. Dito natin nakilala si Emil Blonsky na ginaganapan ni Tim Roth. At alam naman natin na si Emil Blonsky ay si Abomination. Ang Abomination na nakita rin natin sa pelikula ni Shang-Chi. At sa She-Hulk series, noong nag-transform si Bruce para maging Hulk, makikinig natin na sinabi niyang "Leave me alone" na maraming hindi nakapansin. Ipinaliwanag ni Ross ang research na ginawa ni Bruce. We've got an infantry weapons development program. Well, in WW2, they initiated a sub-program for biotech force enhancement. Yeah, super soldier. And I dusted it off. Got him doing serious work again, bold work. One serum. Redeveloped. Was very promising. Nabanggit ni General Ross ang tungkol sa Super Soldier Program na gumawa kay Captain America. Alam naman natin na obsessed siya sa Super Soldier Serum. May kita natin dito sa kanyang bodega ang isang tangke ng serum na may tatak ng Stark Industries at ang developer na si Dr. Rainstein. Ito ang alias na ginagamit noon ni Dr. Erskine. At si Dr. Erskine ang gumawa ng Super Soldier Serum. May kita natin dito si Martin Starr. Siya rin yung teacher ni Peter Parker. Dito na tinurukan si Emil Blonsky ng serum. Mapapansin naman natin dito na iba ang serum na tinurok sa kanya, hindi tulad ng kay Steve Rogers. Sabi nga ni Dr. Erskine na ang serum ay sumasalamin sa loob at pagkatao ng sinumang meron nito. Kung si Steve ay may gininto ang puso, si Emil ay may hangad pumatay. Punta na tayo sa labanan. Ito rin yung eksena na nakita natin sa Marvel's What If Episode 3. Alam niyo ba na ang pangyayaring ito ay binalita rin sa Iron Man 2? Humingi ng tulong sila Bruce at Betty kay Dr. Samuel Stern. Pero dito sila nahuli. Dito na nagsimula si Blonsky na pilitin si Dr. Samuel na iturok sa kanya ang enerhiya mula kay Bruce hanggang sa magwala si Abomination. At dito na nagpasya sila na makipagtulungan kay Bruce upang pigilan si Abomination. Ang pagiging halimaw niya sa mata ng iba ay ikononekta niya upang maging bayani. Natagka lang ngipin ni Abomination na minsan na rin nangyari kay Hulk sa Avengers Age of Ultron. Gumamit ng thunderclap si Hulk upang apulahin ang apoy. Hulk! Smash! Pansin natin na Hulk ang tawag sa sarili niya kasi ayaw ni Hulk na tawagin siyang Bruce o Banner kapag siya ay nasaan yung Hulk. Kaya kapag siya ay tinawag na Bruce, saan yung Hulk, siya ay nagagalit o nagwawala. Bruce. We are not your enemies, Banner. You're Bruce Banner. Right. Don't mention puny Banner. Hey, Banner. No Banner, only Hulk. At kung tinawag naman siyang Hulk sa anyo niya, nakikinig siya. And Hulk. Smash. Hey, big guy.
Sun's getting real low. Hulk, stop! Just for once in your life, don't smash! Big monster! Hanggang sa matalo ni Hulk si Abomination. Ang huling eksena ay siya ay muling nag-meditate upang maidirekta niya ang sarili niya muna sa pagiging mapanirang halima patungo sa bayaning makakatulong. Ang post-credit scene ay kung saan nakipagkita si Tony Stark sa isang bar kay General Ross. You know, I hate to say I told you so, General, but that super soldier program was put on ice for a reason. I've always felt that hardware was much more reliable. Alam naman natin na ang pinag-uusapan nila dito ay patungkol sa nag-iisang Captain America o si Steve Rogers. At yan ang lahat ng nakita at nahinuha sa ating MCU Rewatch. Marami pang kasunod. Don't forget to leave a like, hit that subscribe button, comment down below if you want to join in my custom shoutout. See you next time.